magagawi ka sa Mexico, Pampanga, huwag mong palalampasin ang pagkakataong bumisita sa restaurant ni Ching Lilian. Bukod kasi sa kanyang masasarap na traditional Filipino dishes, bubusugin ka rin niya ng mga kwentong may kinalaman sa heirloom recipes na ihahain niya. Sa aking pagbisita sa Batikang Kusinera, ibinahagi niya sa akin ang recipes ng dalawa sa kanyang dinadayong mga putahe. Una na dyan, ang braso de mais. Sa isang, ilalagay mo nga yung, sabi ko, yung flour. Opo. Ay, yung mantikilya po. Mantikilya muna, Okay yung butter, tapos flour. Tapos lutuin mo, tapos off the fire, lagay mo yung milk. And saka then, yung egg yolks, lagay mo na. Apat. Ilang egg yolks po ito? Yung mais naman po, ma'am? Nilagyan ko na lang ng mais. Okay. Kasi mais ang ano yan. Pero kung braso de Mercedes, wala nang mais. Opo. So yung 4 egg yolks po natin, imbis na maitapon yung egg whites, yun naman po yung gagawin natin sa merang. Okay. Yung 1918, tinuro yan ng yung mga Protestant missionaries sa Candaba para mag-convert sila sa religion, di ba? Okay. Katoliko tayo, from Katoliko mag-Protestante. Opo. Ngayon tinuruan nila ang mga tao doon na ganyan gumawa. Kailangan po parang bukol-bukol. Oo. I-oven na po natin. Okay. Wow! Yan na po yung feeling niya, yung palaman. Rolyo ko na po. Ay, ang ganda. Yan. Ang laki ng mais. And who would think, di ba, 1918, ang laki po talaga ng role na ginagampanan ninyo in promoting local techniques, original heritage recipes na, eto, hindi ko alam na nag-exist. Perfect. Ito pong ituturo mo sa akin ngayon, tejada de kamatis po. So ano po yung unang-unang step? Unang step ito, pipili ka ng kamatis yung medyo hindi masyadong hinog. Okay. At makapalang balat. Tapos babad mo siya sa lime water. Lime water or apog po? Apog. Kunyari ito, ilagay mo sa bowl, tapos isang kutsarang apog, tapos ganyanin mo ng ganyanin. Tapos, wala naman pong sobra yon? Wala naman. Iniiwanan mo lang dyan ng 3 hours or 4 hours. Tapos pag nakaganyan mo, firm na siya. Langlawan mo. Wash it with running water. And then, ipakulo ka ng tubig, i-blanch mo. Papakuluan, blanch. Tapos balatan mo na siyang isa-isang. Parang just enough lang po para matanggal yung balat natin sa kamatis. Ito po. Ito, patuyuin muna natin ito. Patutuyuin po. Okay. So dito po mismo sa pan? Okay. Okay. Patuyuin mo lang siya. Okay. Pandan-infused kamatis. Ano po ibig sabihin ng tejada? Parang minatamis. Bigyan mo ng konti-konti. Konting sugar po. So ito na yung magiging itsura po niya kapag pinalamig na natin. So makikita po natin para siyang translucent. Yung pinaka-the best po sa kanya is, yun nga, yung texture niya. Makunat. Hindi siya actually makunat, ma'am eh. Crispy. Yung pag kumagat ka sa fresh na kamatis, andun siya eh. Pero hindi siya yung nadudurog na kamatis. Tapos, yung hint ng pandan,
very subtle na parang hindi mo akalain na magmamatch ang pandan at ang kamatis sa kahit anong putahe. Yung advocacy po ninyo in promoting old ways in modern times is so noble and so applicable. Dapat ito yung tinuturo eh. Mind blown. Galing. Paano pa po kaya pag nakipagtambayan ako sa inyo ng mga isang buong